Pwede po bang awitin lang po natin ang chorus po ng kanta pong ito? Sa mahinang tinig po ng bawat isa, na para pong hinaharana po natin ang langit. At sinasabing, Panginoon, ngayong umaga, gumawa ka ng himala sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Di ka nagbabago. Yes, O Lord. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo, Minsan pa po, na nagmumula po sa ating mga puso, Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago. Babago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Jesus, ikaw ang Diyos ng Sa malakas na tinig po ng bawat isa, Jesus, Ikaw ang Diyos ng himala. Jesus, ikaw ang Diyos. Minsan pa po, Jesus, Ikaw ang Diyos ng himala. Jesus, Ikaw ang Diyos ng himala. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, Jesus. Sabitin po natin ang ating pong papuri at pagsamba sa ating pong buhay na Diyos. Sabitin po natin ang ating pong papuri at pagsamba sa ating buhay na Diyos ngayong umaga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, we glorify your name, O Lord. We magnify your name. We declare that you are the God that healeth thee. We declare that you are the God that answers our prayers. Hallelujah, hallelujah. Sige po, ibuka po natin ang ating pong mga labi at pagsambit ng papuri sa ating pong Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you. We glorify your name. We magnify your name. Minsan pa po, sa malakas na tinig ng bawat isa, ating Lord. Hallelujah, Jesus. We magnify your name. We glorify your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you. We magnify your name, O Lord. Tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan. Tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Habang ibinababa po namin ang aming pong mga sarili, at sinasabing, Panginoon, wala po kaming magagawa kung hindi mo po kami sasamahan. Panginoon, ang lahat ng bagay ay nagmumula po sa iyo. Ang buhay, ang hininga, ang kalakasan, ang lahat ng bagay na mayroon po kami ay galing po sa iyo. Kaya naman, Panginoon, pagindapatin mo ang aming pong mga buhay ngayong umaga na maging mabangong samiyo sa iyong harapan, na magbibigay ng kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Pagindapatin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, upang maging mabangong samiyo, Panginoon, na mag-aalay ng papuri at pagsambang tanging sa iyo lamang nararapat, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Ikaw ang Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagpapalaya.
Ikaw ang Diyos na nagkakaloob, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan. At ngayong umaga po na ito, Panginoon, iyon po ang aming deklarasyon. That is the profession of our faith, Lord, na ngayong umaga makakaniig ka po namin at sasamahan mo po kami sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, mangusap ka sa buhay ng bawat isa po sa amin. Anong mensahe ang nais mo, yun lamang po ang marinig ng bawat isa. At ang mensahe po na ito, Panginoon, ang mangusap sa buhay ng bawat isa po sa amin. At ang dalangin po namin, ang bawat mga makikinig, Panginoon, maging bukas ang aming mga tainga, Panginoon, na marinig ang mensaheng nagmumula po sa iyo. Sapagkat alam po namin na ang iyong salita ang nagbibigay po sa amin at nagpapausbong ng aming pong pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga pong ito, Panginoon, anuman ang mensahe mo, gamitin mo lamang po ako bilang daluyan ng mensahe mo, Panginoon. At ibinababa ko po ng pinakamababa ang aking pong sarili. Hindi po ako makita, kundi ang kaningningan mo sa aking pong buhay. Samahan mo po ako, tangi ang mga nais mo lamang ang aking masambit. Itago mo po ako sa likuran ng iyong krus at ang double portion of thy anointing, Panginoon, ang hinihiling at ipinapanalangin at ipinamamanhig ko po sa iyo ngayong umaga po na ito. Katulad ng panalangin ni Elisha na gusto niya at ninais niya na double portion of anointing ni Elijah, Panginoon. Yun po ang panalangin namin ngayong umaga po na ito. Alam po namin, Lord, na hindi mo po kami bibiguin. You will never, ever disappoint each and every one of us sapagkat tumungo po kami sa lugaring ito na mayroong expectant heart. Tumungo po kami sa lugaring ito, Panginoon, na alam po namin na totoo at tunay ang Diyos na amin pong sasambahin at magiging kaniig ngayong umaga po na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, huwag mo po kaming biguin. Hayaan mo ang banal na Espiritu mo ay manahan sa amin pong kalagitnaan ngayong umaga po na ito. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang, ibinabalik na po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Purihin po ang Lord sapagkat narito po tayo, ang bawat isa, isang napakalaking pagpapasalamat po sa Diyos sapagkat narito po tayo sa ating pong kalagitnaan ngayong umaga. So think po, kanina papunta po kami dito, papasok na po yung tubig dun sa tricycle po na sinasakyan namin. High tide po, no? Pero salamat po sa Lord sapagkat hindi po natin alintana ang high tide po na yon para po makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Naku, mahina po. Amen po ba? Amen. Sige po, habang tayo po ay magsisimula ng ating pong pag-aaral, una po sa lahat, binabati ko po ang bawat isa ng isang maganda, mapagpalaya, sabi nga po ni Brother Eddie, makasaysayang araw sa buhay ng bawat isa po sa atin. At sa ngalan po ng ating pong spiritual director, Bishop Brother Eddie C. Villanueva, at ng ating pong municipal pastor, Reverend Pastor Michael S. Pastrana, na ngayon po ay naanyayahan po sa JIL Pulilan para po doon po siya makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ako po muna ang makakasama po ninyo sa pag-aaral po natin ng banal na salita ng ating Panginoong Jesus. Sino po sa atin ang ngayong umaga meron po siyang puso na nag-e-expect that something good, that something great is going to happen? Amen. No, isa po yun sa mga motivation po natin. Isa po yun sa mga motivasyon po natin dahil alam po natin na sa pagyapak po natin sa lugarin pong ito, may gagawin po ang Diyos sa ating mga buhay. Pakasabi niyo po sa katabi niyo, may gagawin ng Diyos sa iyong buhay. At ang Panginoon, hindi po siya nag-disappoint. No? Hindi po niya tayo din-disappoint kapag tayo po ay may expectant heart. At the end of the day, lagi po niyang minimit. No, lagi po niyang ibinibigay kung ano po yung ine-expect ng puso ng bawat isa. So ngayong umaga po na ito, pag-aralan po natin, katulad po ng mga
habang hinihiling ko po ang katahimikan ng bawat isa, ngayong umaga po na ito, so that makapag-focus po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa punto pong ito, hindi po tayo aalis sa atin pong tema. Ang tema po natin, Revival, a call to demonstrate signs, wonders, and miracles. So ang atin pong title ngayong umaga, pinamagatan po natin na greater things to you and through you. Minsan pa nga po, sabihin po natin, greater things to you and through you. Ang mga kamangha-manghang bagay sa iyo at mula sa iyo or nanggagaling sa iyo or sa pamamagitan mo. Greater things to you and through you. God can work through us to produce the proof of His power to the world. It is time to increase our faith and exercise the authority that God has given us. In Mark chapter 16, verse 17 to 18, ito po ang atin pong theme verse para po sa buwan po ng September. Alam ko po na napakarami na po nating mensahe na narinig mula po sa prayer and fasting, mula po sa 2 linggo na nagdaan sa pamagitan po ng buhay ng atin pong Reverend Pastor. But today po, gusto ko pong maintindihan po natin at gusto ko pong malaman po natin na marami pa pong mensahe ang Diyos sa atin pong kalagitnaan. Marami pa pong nakahanda na mensahe ang Diyos sa atin pong kalagitnaan. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied them. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sundan po natin in Acts chapter 4 verse 30. Ang sabi po dito, stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. And in Luke chapter 19 verse 37, New King James Version po, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they had seen. So, as part of our introduction, tignan po natin dito. Kung lilimihin po natin at titignan po natin ang banal na kasulatan, siguro hindi po natin mabibilang, hindi po kasya ang mga daliri po natin upang mabilang kung gaano karami ang mga miracles, ang mga kamanghamanghang bagay, ang mga wonders na ginawa ng Diyos. Miracles play a vital role in God's purposes. So ang Diyos po ay nagpakita ng kamangha-manghang mga bagay. Mga miraglo sa Tagalog po. Mga bagay na hindi po natin inaasahan. Ano-ano po yun? Daanan lang po natin ng mabilis lang po. Abraham and Sarah conceiving a child after a long time of barrenness. Ito alam na alam po natin to. Si Abraham at si Sarah nung taon po na napakahabang taon po na hindi sila magkaroon ng anak. And at that time, we know na imposible na po na magkaroon sila ng anak. For sa science, naniniwala po tayo na kapag matanda ka na, di ba, kapag hindi ka na dinadatnan, hindi ka na maaaring magkaanak. Pero pinatunayan po ng Diyos na kaya niyang gawin ang mga imposibleng bagay nang nagkaanak po si Sarah. Pangalawa po, freeing of his descendants from their Egyptian enslavement. Mamaya po, dadaanan po natin ito. Sumunod po, Daniel in the lion's den. So ito po yung pinatapon si Daniel sa kulungan ng mga leon. Pero sapagkat ang Diyos po ay kamangha-mangha at kamangha-mangha ang kanyang mga gawa, ni hindi po nasugatan si Daniel. No, ni hindi po sa nagalusan man lang, hindi po sa kinagat kahit maliit lang, pero alam po natin malalaki ang ngipin ng mga leon. Pero hindi po siya nasugatan sapagkat naghimala po ang Diyos sa buhay po ni Daniel. Next is preservation of Paul in his pioneering of the gospel. Si Paul, bago po siya maging Paul, siya muna po ay si Saulo. Siya po ay isang taga-usig ng mga Kristiyano, pero nang nagkaroon po siya ng encounter with God, na bago po ang buhay niya, na siya po ay nagbahagi na ng salita ng Diyos,
At sa Roma, sa Roman Empire, alam po natin na pinagbabawal ang pagbabahagi doon ng salita ng Diyos. Pero dahil sa miracle, dahil sa himala, si Paul po, no, napakahabang panahon po na naibahagi po niya, nakapagturo po siya ng salita ng Diyos. And that is because of the supernatural power of Lord Jesus Christ. C.S. Lewis described a miracle as an interference with nature by supernatural power. We don't believe in superheroes. Meron pa po ba dito naniniwala kay Batman, kay Superman? No, hindi ko po i-reveal sa mga bata, wala naman po sila, na yun po ay katang-isip lamang. No, ito po ay katang-isip lamang, pero sa atin po, we believe in supernatural power. Kapag sinabi po nating miracles, so when we say miracles, it means unusual manifestation of God's power in which He intervenes in human affairs. So pag sinabi po nating miracles, ito po ay nangyayari kapag nag-i-intervene, nakikialam ang atin pong Diyos sa tinatawag po natin na human affairs. Sa mga araw-araw na ginagawa po ng tao, sa mga araw-araw na pinagkakaabalahan po natin, kapag sinabi po nating miracle, ito po yung na-experience po natin kapag pumasok na ang Lord sa eksena. Kapag pumasok na ang Lord sa eksena, kapag pumasok na ang Panginoon sa eksena, at nag-intervene at nakialam na siya. So these are miracles are object of wonder. Katulad po ng katuruan po natin last Sunday, the God of Wonders. Ang Diyos po ay gumagawa ng kamanghamanghang bagay. Ni maisip ng ating mga isipan, hindi po natin alam kung paano, kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay po na yon. At mamamangha na lang po tayo sapagkat nangyayari yung mga bagay na hindi po natin inaasahan na mangyayari. Especially sa atin pong mga buhay. But one thing is for sure, isang bagay po ang sigurado, they are linked and connected to truths about their author who is eternal and transcends time. Tingnan po natin ang Diyos Ama sa Old Testament kung paano po siya naghimala at ang Panginoong Jesus kung paano po siya naghimala in the New Testament. So doon po iikot yung atin pong pag-uusapan ngayon pong umaga. And I believe magiging bukas po ang tenga ng bawat isa para marinig ang mensahe ng atin pong Diyos ngayong umaga. God, the one who performed multitude of miracles. In Psalm 77 verse 14, ang sabi po dito, "You are the God who performs miracles, you display your power among the people." So nakaangkla po ang mga miracles sa atin pong Diyos, sapagkat yun po ang kanyang katangian at siya po ang author, siya po ang tagalikha ng mga miracles o ng mga himala. Ang Diyos po ang lumilikha ng himala. Ang sabi po dito in letter A, tignan po natin, indescribable. Hindi po natin ma-describe. Hindi po tayo makahanap ng tamang salita kung paano i-describe ang atin pong Diyos. Dahil siya po ay amazing God. Hindi po tayo makaisip na kulang po ang mga salita para sabihin na, Lord, gaano ka kamangha-mangha? Para sabihin na napakakamangha-mangha mo. Yung kamangha-mangha po, yung amazing, isang salita lamang po ito at hindi po tayo makaisip, Lord, ano pa bang pwede naming sabihin sa'yo sa mga bagay na ginawa mo at gagawin mo pa? In Genesis chapter 1 verse 1, sabi po dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang tawag po doon, tinawag po itong ex nihilo. Ang ibig sabihin po nito, God created out of nothing. God created out of nothing. Paano po nalikha ang sinukob? Paano po nalikha ang mundo? Paano po nalikha ang mga stars, ang moon, ang dagat, ang ulap? Paano po nalikha ang araw? Hindi po ba nakakapagtaka? Paano nalikha ang mga bagay po na to out of nothing? And that is because our God is an amazing God. Amen? And that is because our God is an indescribable God. Colossians chapter 1 verse 16, "For through Him, God created everything in the heavenly realms and on the earth. He made the things we can see and things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world." Everything was created through Him and for Him. Ang lahat ng bagay ay nalikha mula sa Kanya at tungo at para sa Kanya.
Lahat ng bagay po ay nilikha. Tingnan po natin to. Meron po ako isang paborito na pinapanood. Nabanggit na po ito ni Pastor Jovi nang siya po ay magturo sa worship healing service sa Bonlo. Gusto ko lang pong makita po ninyo yung maikli na clip na kinuha ko po para po mas maintindihan po natin. Ang dalawang karakter po na ito ay si Mary at si Sheldon. Si Mary po, siya po yung nanay, siya po ay Christian. Siya po ay naniniwala sa Diyos, but dumating po yung pagkakataon na parang nawalan po siya ng pananampalataya dahil napakarami pong bagay na nangyayari po sa buhay niya. And then there's Sheldon na napakatalino, genius po siya, at hindi po siya naniniwala sa Diyos. No, si Sheldon Cooper. So yung mga nakakapanood po ng Young Sheldon, tignan po natin dito sa atin pong video kung paano po sila nag-usap at paano po sinabi ni Sheldon na kamangha-mangha ang Diyos at may Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sige po, sabi po ni Mary Sheldon, faith means believing in something you can't know for sure is real. And right now, I am struggling with that. Sabi po ni Sheldon, so you don't believe in God anymore? And then sabi po ni Sheldon, can I help? Maybe I could provide a fresh perspective. Ito po ay nanggaling sa isang bata na genius at hindi po naniniwalang may Diyos. Ang sabi po niya, did you know that if gravity were slightly more powerful, the universe would collapse into a ball? Sabi po niya, if gravity were slightly more powerful, kung mas malakas daw po ang gravity, no, maari daw po ang universe or ang mundo ay mag-collapse. At kung mas less powerful naman po ito, maari daw po na tayo ay nakalutang. Maari daw po ang mga tao, ang mga bagay ay nakalutang. Pero po, perpekto ang amount, perpekto ang measurement ng gravity para po hindi mag-collapse ang universe at para po hindi tayo lumutang habang nandito po tayo sa mundo. Kung hindi po ito gawa ng supernatural power ng atin pong Diyos, sino po ang gumawa po nito? Amen? So kamangha-mangha po ang Diyos. Kamangha-mangha po siya. Meron po isang magandang kanta na awitin po natin habang iniisip po natin ang kamangha-mangha pong likha at gawa ng atin pong Diyos. Sabayan po natin habang binabasa at tinitingnan po natin ang lyrics. You are amazing, God.
Kamangha-mangha po ang Diyos na lumikha sa mundo at ang Diyos na lumikha po sa bawat isa po sa atin. Amen po. Kamangha-mangha po ang atin pong Diyos. Pangalawa po, God's mighty power in action. Para pong superhero, God's mighty power in action. Sa panahon na kailangan po ng mga Israelita ang Diyos, hindi po niya binigo ang mga Israelita. In Exodus chapter 14, verse 21 to 31, makikita po natin dito ang paglaya ng mga Israelita mula sa kamay ng mga Egyptians. Exodus po, ang ibig sabihin po nito, the departure of the Israelites from Egypt. Sa huling pagkakataon na kailangan pong makalaya, kailangan na pong makaalis, kailangan na pong gumawa ng paraan, kailangan na po nila talagang kumilos, anong gagawin po nila para po makaalis sa Egypt. So sa Exodus, the departure of the Israelites from Egypt, the Exodus from Egypt and the parting of the Red Sea is the single greatest act of salvation in the Old Testament. The parting of the Red Sea is continually recalled to represent God's saving power. God's saving power. We know for a fact na napakarami pong pagkakataon na naghimala po ang Diyos sa buhay po ng mga Israelita. Nagpadala po siya ng mana sa panahon na wala po silang makain. Nagpadala po siya ng pillar of cloud sa panahon na initang-initan na po sila. At ito po ang pinakamaganda, I think. The parting of the Red Sea. Ito po ang panahon na wala na sila. Wala na silang pupuntahan. Sabi ng mga Israelita, ano na lang yung pupuntahan nila? Wala na silang pupuntahan. Kasi dagat na, Red Sea na, yung dadaanan po nila. Paano naman sila makakapunta sa kabilang lugar kung ang dadaanan po nila ay dagat? Sanay po ba silang lumangoy lahat? Kaya po ba nilang langoyin yung Red Sea po na yon? Hindi. Hindi po nila kayang langoyin po yun. Pero in Exodus, ipinakita po ng Diyos ang mighty power po niya. Ipinakita po niya na, sandali, alam kong imposible yan. Sandali, alam kong wala na kayong pupuntahan, pero akong bahala sa inyo. Ano pong ginawa niya? So sa pamamagitan po ni Moses, nahati po ang Red Sea. Nakadaan po ang mga Israelita, nakadaan po sila para po makalaya po sila sa mga Egyptian. Sabi nga po, parang nagsilbing wall. Kung makikita niyo po dyan sa picture po natin, yung background po natin, yan po ay nanggaling sa parting of the Red Sea. Naging isang parang wall po siya. Nahati po na parang wall yung Red Sea. So yun po ay dahil sa kamanghamanghang power, kamanghamanghang kapangyarihan ng atin pong Diyos. Na hindi po yun kayang gawin ni Moses sa ganang sarili po niya. Hindi po yun kayang gawin ng mga Israelita. Yun po ay ipinakita po ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Una, sa descendants po niya, sa mga Israelita. Pangalawa, sa mga Egyptians. Bakit po? Sa sandali po na nakalagpas na sa dagat ang mga Israelita at dumarating na po ang chariots ng mga Egyptians para po sundan sila, bumagsak ang tubig, nalunod ang mga Egyptians at hindi po nila nahabol ang mga Israelita. Yun po ay dahil sa mighty power, dahil sa kapangyarihan ng ating pong Diyos. If God worked things out the way we wanted when we wanted, we wouldn't call it a miracle because we wouldn't even notice. Kung ang mga Israelita po ay nakalaya sa kamay ng Egyptians nang wala lang, kinausap lang ni Moses, yung parao, kung ang nangyari po ay sa pagkausap ni Moses sa parao, pinalaya na po agad yung mga Israelita, nilet go na po agad ng parao yung mga Israelita, hindi po tayo makakakita ng mga miracles. Hindi po tayo makakakita ng mga himala. Kaya po sa buhay po ng bawat isa po sa atin, hindi po natin pwedeng sabihin, Lord, sige na ito na lang kasi ito po yung gusto ko. Sa ganitong paraan ka po kumilos. Minsan hindi po natin mapapansin na gagawa ng miracle ang Lord. Katulad po ng mga ginawa po niya sa mga Israelita. Pangatlo po, God is able to perform signs, wonders, and miracles. In Psalms chapter 24, verse 1 to 2, I hope po hindi pa ako mabilis. The earth is the Lord's and everything in it, and all who live in it, for He founded it on the seas and established it on the waters. Ang Diyos po ay kayang mag-perform, kayang gumawa ng himala,
kaya po niyang gumawa ng mga himala, ng signs, ng wonders. In Deuteronomy chapter 10, verse 21, He is the one you praise. He is your God who performed for you those great and awesome wonders you saw with your own eyes. Ang sabi nga po, siguro kung aanyayahan ko po ang bawat isa dito sa harap at sasabihin ko po sa inyong, sige sister, maari ka bang magpatotoo, mag-testify ng ginawa na kamanghamanghang bagay ng Diyos sa buhay mo? Pwede naman po. No, pwede naman po siguro na tumawag po tayo ng magte-testify. Pero alam po natin, naaabutin po siguro tayo ng 10 araw. No, hindi lang po 10 araw sa dami ng mga kamanghamanghang ginawang kabutihan ng Diyos sa atin pong mga buhay. In Ephesians chapter 3, verse 20 to 21, Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is worked within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Bakit po natin sinabing God is able to perform miracles? God is able to perform miracles kasi nakita po mismo ng ating pong mga mata. Nabasa po mismo natin mula sa Biblia. And first and foremost, na-experience po natin mismo ang kamangha-mangha na ginawa ng Diyos sa atin pong mga buhay. And for now, let us remember, no, pwede po ba 1 minuto, alalahanin po natin, ano po yung ginawang kamangha-mangha ng Diyos sa buhay po natin? Sabi nga, remembering, alalahanin po natin, let us remember the mighty deeds na ginawa po ng Diyos sa atin pong mga buhay. Isa po yun sa paraan para maalala po natin na ang Diyos na sinasamba po natin from the very beginning, mula po nang tayo ay maging Kristiyano, mula po tayo ay nagsimula pong tumanggap po sa Kanya, napakarami pong kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin pong mga buhay. Immeasurable, hindi po mabilang. These miracles were inspired by God and performed by His power through His prophets. So in the Old Testament po, lahat po ng mga miracles, ng mga himala na ginawa po ng Diyos sa pamagitan po ng Kanya po mga propeta, sa pamagitan po ng mga tao na ginamit po niya. Number 1, the burning bush that was not consumed. Pangalawa, Moses' rod transformed into a serpent. Pangatlo, the 10 plagues in Egypt. The pillar of the cloud by day and of fire by night. Panglima, the sun and moon stand still. Kung ilalagay po natin at isusulat po natin lahat ng ginawang miracles or himala ng atin pong Diyos, hindi po magkakasa ang oras na meron po tayo. Sapagkat napakarami po. Bakit? Dahil able po siya. Dahil kaya po niya. Dahil hindi po siya nalilimitahan ng distansya, ng layo, ng lugar, ng kahit ano. Sapagkat ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Sino pong naniniwala po doon? Amen. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan na kaya po niyang mag-turn upside down ang sitwasyon po natin sa buhay. Na kaya po niyang gumawa ng mga imposibleng bagay sa atin pong mga buhay. Sa lahat po ng mga miracles po na ito, ilan lamang po yan, ilan lamang po yan sa inilista po natin na mga mapapasabi po na lang tayo na kung hindi po supernatural power ng Lord, kung hindi po supernatural power ng Diyos, wala pong kayang gumawa po niyan. At sa buhay po ng bawat isa po sa atin, alam po natin na tayo po ay recipient. Tayo po ay tagatanggap ng mga himala na nagmumula po sa Diyos. Dahil ang Diyos po natin ay makapangyarihan. He is able to perform miracles. He is able to perform wonders. He is able to perform great things sa buhay ng bawat isa po sa atin. So that is in the Old Testament. Pero kung titingnan po natin sa New Testament, ano naman po yung mga miracles? Ano naman po yung mga himala na ginawa ng ating pong Panginoong Jesus nang siya po ay tumungo dito po sa lupa para makasama po natin, para makasama po ng tao. Nang siya po ay magkatawang tao, in 3 years of His ministry,
nagpakita po siya ng napakaraming mga himala. Sabi nga po ni Pastor Joey, kung pipilasin po natin ang New Testament, aalisin po natin doon yung mga himalang ginawa ng Panginoong Jesus, baka po kakaunti na lang talaga yung matitira. In the Gospels alone, doon po nailagay, na isulat, no, lalo na in the book of Acts, yung mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesus nang siya po ay naririto sa lupa. Ni hindi po mabibilang ng atin pong mga kamay. In every miracle that Jesus performed, there is a lesson that He wants us to ponder. Sa lahat po ng mga himala na ginawa ng Panginoong Jesus, lagi po siyang may lesson na gustong ituro sa bawat isa. Lagi po siyang may lesson na gustong ituro sa buhay ng bawat isa po sa atin. Number 1, the miracle of math. Pwede po ba natin sabay-sabay basahin? The miracle of math. Ano po yan? Ano pong ginawa ng atin pong Panginoong Jesus? Alam na alam po natin to. Alam na alam po natin na ang Panginoong Jesus po ay nagpakain ng 5,000 tao. No, ang bilang po nito, hindi pa po kasama ang mga kalalakihan, ang mga kababaihan rather, at ang mga bata. Ito po ay bilang lamang ng mga kalalakihan. In John chapter 6, verse 1 to 14, Jesus wanted the disciples to feed a large crowd. They said, it would be impossible. Sobrang imposible. Paano tayo magpapakain ng 5,000 mga katao? Lalaki lang, hindi kasamang bata, hindi kasamang babae. But a boy with them had 5 small loaves of bread with 2 small fish. Jesus takes this gift, thanks God for it, and uses it to feed over 5,000 people with leftovers to spare. So kung titingnan po natin, bakit po tinawag ko po na miracles of math? Kasi po kung i-add po natin, ipa-plus po natin 5 na barley loaves of bread at 2 na maliit na isda, tingnan po natin, kahit ano kayo po na mga nanay, alam niyo po ito, paano pagkakasahin yun sa 5,000 mga tao? Kasi kayo po, pag nagbabudget nga lang po kayo, sinasabi niyo, Lord, bahala ka na dito. Sa isang linggo, hindi ko alam kung paano pagkakasahin yung pagkain namin na ito. Pero ang Diyos po natin, nagmumultiply, naghihimala po siya, at naipapakita po niya yon through abundance. So sa pamagitan po nung 2 po na isda na iyon at 5 tinapay po na yon, ay napakain po yung mga tao, 5,000 of people. And that is miracles of abundance. Yun po ay miracles o himala ng pagpapala sa kanila. Yun po ay miracles or himala ng pagpapala po sa kanila. Pero isang bagay po na pwede po nating makita, may mga pagkakataon po na kailangan munang may mag-step up. Kailangan muna po na may kumilos. Kailangan muna po na may magbigay bago po sila makatanggap ng pagpapala. Bakit po? Kung wala pong nagbigay na bata, hindi po sila mapapakain. Kung wala pong nagbigay na bata, hindi po makakapag-miracle na mapakain yung 5,000 mga tao. So isang bagay po na nais ituro ng Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa po sa atin, in order for us to receive miracles of abundance, first and foremost, paalala po sa bawat isa, baka dapat po, or dapat po talaga na tayo muna yung unang magbigay. Na tayo muna yung unang magbigay. Makita muna sa atin na kaya nating magbigay, kaya nating magkaloob bago ibigay yung abundance po na yon. Sapagkat yun po yung ipinakita sa miracle math na binanggit po natin. Hindi na po kasama sa PowerPoint, pero naisip ko lang po, ano po yung kauna-unahang miracles na ginawa ng ating Panginoong Jesus nang siya po ay pumarito dito sa lupa? Ano po yun? Turning water into wine. Turning water into wine. Ang pinakaunang miracles po ng Panginoong Jesus nang siya po ay pumarito dito sa lupa, hindi po agad siya nagpagaling ng may sakit. Hindi po agad siya nagpalaya ng inaalihan ng demonyo. Hindi po agad siya nagpagaling ng may ketong. No, ang pinakaunang himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus ay ang i-turn ang water into wine. Makita po doon, ang Panginoong Jesus po, tinitignan po niya ang maliliit na detalye ng atin pong mga buhay.
Ang Panginoong Jesus po, tinitingnan po niya ang maliliit na detalye ng atin pong mga buhay. Saan po tayo higit na mas nagkukulang? Saan po tayo higit na mas kailangan natin ng abundance? Nakakala po natin, hindi po tinitingnan ng Lord. Nakakala po natin ang mga miracles lang ay makikita po natin sa mga malalaking mga bagay. Pero ang katotohanan po, ang himala po ng Diyos ay naroon din sa small details ng buhay po natin. Maliit na detalye po ng buhay po natin na yun, doon po natin makikita ang himala din ng ating pong Panginoong Jesus. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos sa atin pong kalagitnaan. Praise the Lord. In John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ang kaaway po, pumarito po siya para magsira, para magwasak, para pumatay. Pero ang Panginoong Jesus po, naparito po siya sa mundo para pagkalooban po tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Para pagkalooban po tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. At kabilang po doon, kasama po doon, sabi nga po, sa paghihimala ng Diyos, hindi po niya inihihiwalay yung pinansal na aspeto ng buhay po natin. Hindi lang po naghihimala ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling. Hindi lang po naghihimala ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapalaya or ng freedom sa atin. Naghihimala din po ang Diyos sa pinansal na aspeto ng buhay po natin. Naghihimala din po ang Diyos sa mga pangangailangan po ng bawat isa po sa atin. Amen? Naghihimala din po ang Diyos sa atin pong mga pangangailangan. Meron pong, dahil ang nais po ng Diyos, mabuhay po tayo ng ganap at kasiyasiya. Lagi pong sinasabi, ang kalooban po sa atin ay hindi po maghirap. Amen? Sa atin po na mga Kristiyano, na mga anak ng Diyos, hindi po kalooban sa atin, hindi po natin pwedeng sabihin na, baka ang kalooban ng Lord sa akin ay ganito na lang yung buhay ko, maging ganito na lang ako. Pero hindi po yun ang kalooban ng atin pong Diyos. Ang kalooban po ng Diyos sa buhay ng bawat isa ay mabuhay po tayo ng may buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Na ang lahat po ng bagay ay pagkakaloob niya sa atin pong mga buhay. Pangalawa po, miracles of protection and preservation. The miracles of protection and preservation. 2 Thessalonians 3 verse 3, but the Lord is faithful and He will strengthen and protect you from the evil one. Tingin po kayo sa akin. Ang mga Gen Z po, meron po silang, millennials and Gen Z, meron po silang tinatawag na burnt toast theory. Burnt toast theory. So, ibabahagi ko po sa bawat isa. Ano po ibig sabihin ng burnt toast theory? So kapag daw po tayo, halimbawa, nag-aalmusal po tayo at nag-toast po tayo ng bread, tapos nasunog po yung bread po na yon, so ibig sabihin, kailangan ulit natin mag-toast ng bread. Tama po? Kasi nasunog. Hindi natin makakain. So medyo malilate tayo dun sa kailangan po natin gawin. And sometimes daw, makikita po natin yung miracles or himala ng Diyos dun sa mga bagay po na yon. Nung naroroon ka sa proper time na yon, nung naroroon ka sa lugar na yon, na hindi nangyari sa iyo yung mga bagay na dapat na mangyayari po sa iyo. Alam niyo po, pag nagpe-Facebook po ako, may mga nakikita po ako doon na isang beses pa may nakita po ako na isang lalaki nakatayo po siya dito. Tapos bigla pong bumagsak, kung hindi pa ako nagkakamali, motorcycle po yata yun or bicycle. Bumagsak po. So siya, ang ginawa po niya, pinuntahan po niya. So alam niyo po, nung pinuntahan niya, pagkaalis niya po doon sa lugar po na yon, alam niyo po kung ano pong nangyayari? Gumuho po yung lugar na kinatatayuan niya. Gumuho po yung lugar na kinatatayuan niya. And that is because of God's protection and preservation sa buhay po niya. Sana po mag-play, pero tignan po natin yung, sa buhay po ni Brother Eddie, naghahanap po kasi ako,
ano po ba yung maipapakita or makikita po natin na nagbigay or nagkaloob po ng proteksyon ang atin pong Diyos, ang atin pong Panginoong Jesus. Naranasan po ito ng atin pong spiritual director. Nang binabalikan ko po yung buhay po niya sa isang segment po ng na pinapalabas po kada Sabado, wala na po nito. So pinakita po doon kung paano po nag-miracle, kung paano po naghimala ng proteksyon ang Panginoong Jesus sa buhay po ni Brother Eddie at ng kanya pong buong pamilya. Tignan po natin ito. So yun po ay galing po sila sa healing service. So galing po sila sa healing service, midnight po ito. That was June 17, 1983. Pagkagaling po nila sa healing service, pauwi na po sila ng bahay. Ito ka muna. Takbo! Kailangan! Pasok! Dali! Isa lang ito sa mga hindi na mabilang na pagtatangka Okay sa na kanyang po. buhay. Mula sa Sa- pagiging wanted noong panahon ng martial Sa law, JIL Love hanggang sa Story po, pagtalikod sa Diyos. makikita po natin yan at mababasa. Pero pwede rin po nating balikan, panoorin, no? Para alam po natin yung kasaysayan ng ating pong spiritual director. So, yan po ay nagsisimula pa lang yung healing service every Friday. And that was June 17, 1983 ng midnight. Kakagaling lang po nila sa healing service. At doon po ay pinatunayan ng Panginoong Jesus na siya po ay nagpoprotekta ng buhay, lalo na po ng mga lingkod po niya. Amen? So wala po ni isa man sa kanila na nasaktan. Imagine, na wala po ni isa man sa kanila na nabagsakan or wala po ni isa man sa kanila na nasugatan. Yun po ay proteksyon ng ating Panginoong Hesus sa kanila pong buhay. Sa buhay ng bawat isa po sa atin, napakarami na po. Hindi lang po natin napapansin kasi hindi nga po nangyayari. Kasi pinoprotektahan at pinepreserve nga po tayo. Pero napakarami na po, alam ko po, na ginagawa po na protection ng Lord. And sa buhay din po ng atin pong Reverend Pastor, Pastor Michael Pastrana, alam po natin kung ano po yung nangyayari sa kanila, kanya pong anak na si Naya. At yun po ay dahil sa proteksyon ng ating pong Panginoong Jesus, sila po ay naligtas.
Dahil sa protection ng ating pong Panginoong Jesus, sila po ay naligtas. So ganun din po sa buhay ng bawat isa po sa atin. May mga miracles po ng protection at ng preservation na hindi po natin napapansin, pero ginagawa po ng Diyos sa atin pong mga buhay. Letter C, miracles happen in an atmosphere of faith. Miracles happen in an atmosphere of faith. John chapter 11, verse 38 to 40. Ito po ay pangyayari sa buhay po ni Mary at ni Martha na nakita po nila ang Panginoong Jesus at sinabi po nila na si Lazarus, ang matalik mong kaibigan, ay namatay na. So ang Panginoong Jesus po, during that time, alam niyo po ba na hindi po sa agad-agad pumunta doon sa libingan ni Lazarus. Dumaan pa po ang ilang mga araw bago po siya pumunta. Sabi po, roll the stone aside. Ito na po yon. Jesus was still angry as he arrived at the tomb. A cave with a stone rolled across its entrance. Roll the stone aside, Jesus told them. But Martha, the dead man's sister, protested, Lord, he has been dead for 4 days. The smell will be terrible. Jesus responded, didn't I tell you that you will see God's glory if you believe? John chapter 11, verse 38 to 40. So imagine, paano ka makakabuhay ng patay ng, pwede pa yung mga ilang segundo pa lang na namamatay, ilang minuto pa lang na namamatay. Pero si Lazarus, ang sabi ng banal na kasulatan, 4 na araw na siyang patay. Paano pa ito muling mabubuhay? Pero ang sabi po ni Jesus dito, didn't I tell you that you would see God's glory if you believe? So kapag nanampalataya daw po tayo, kapag nanalig daw po tayo, makikita po natin. What do you mean if I can? Jesus asked in Mark chapter 9 verse 23. Anything is possible if a person believes. Ang lahat ng bagay ay mangyayari kung ang bawat isa or kung ang tao ay naniniwala. Kung ang mundo ay may manifestations, no? Minamanifest po nila para mangyari ang mga bagay-bagay. Tayo po, ano po meron tayo? Faith. Ang meron po tayo ay pananampalataya. Pananampalataya sa mga bagay na hindi pa po natin nakikita. Mga bagay na hindi pa po nakikita ng mga mata natin na mangyayari. Pero dahil may pananampalataya po tayo, alam po natin na ang mga bagay po na ito ay mangyayari. Ang sabi po ng centurion, just speak your word and my servant will be healed. Sabihin mo lamang, magsalita ka lamang, Panginoong Jesus, at ang servant ko ay gagaling. Yun po yung pananampalataya ng centurion. Yun po yung paniniwala ng centurion. Sabihin mo lamang, no, magsalita ka lamang at ang aking servant ay gagaling. Ito po ang narinig ko nung last ang tawag po dito, prayer revival. Nung prayer revival po, nung Wednesday, ang sabi po dito, God will meet you at the point of your faith. Imimit po tayo ng Diyos sa kung nasaan po yung pananampalataya po natin. So kung eto lang po yung pananampalataya po natin, hanggang dyan lang po tayo kikitain ng Diyos. Hanggang dyan lang po tayo kikitain ng Panginoong Jesus. Pero kung ang pananampalataya po natin ay malaki, kaya po nating sabihin sa bundok na ito na umalis ka. Amen? So nasusubukan po tayo at makakatanggap po tayo ng miracles ng himala sa Diyos. Depende sa kung nasaan po yung pananampalataya ng bawat isa. Amen po? Amen po? Amen. So nasaan po ang pananampalataya natin ngayong umaga? Nasaan po ang pananampalataya natin ngayon umaga? If you want to experience greater things, you can't be afraid of the grave sites in your life because that's often where the best miracles happen. At ang sumunod po dito, in the impossibility of things, that's when God's power is highlighted. Sa mga bagay po na imposible nang mangyari, sa mga bagay po na kahit ano pang isipin natin, kahit ano pang isip ang gawin natin, kahit ano pang compute ang gawin natin, kahit ano pang paraan ang isipin po natin, parang hindi na mangyayari, parang hindi na magaganap sa buhay natin, sa mga bagay po na imposible na yon, doon po mas maha-highlight ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa mga himalang gagawin po niya sa atin pong mga buhay.
So ngayong umaga po na ito, gusto ko pong magtanong sa bawat isa, ano po yung mga bagay na sa tingin po natin ay imposibleng mangyayari sa buhay po ng bawat isa po sa atin? Ano po yung mga bagay na sa tingin po natin, hindi natin magagawa or hindi mapangyayari dahil napaka-imposible na kahit anong isip ang gawin natin, parang never na mangyayari. Sa mga imposibleng bagay po na yon, doon po mas maha-highlight ang kapangyarihan ng Diyos kapag nakita na po ng mismong mata po natin ang mga himalang gagawin po niya. Ang mga himalang gagawin po niya sa atin pong mga buhay. Katulad po ng sabi ng centurion, magsalita ka lamang, Panginoong Jesus, at ang aking servant ay gagaling. Ngayong umaga po na ito, hindi man po natin kasama yung mga mahal sa buhay natin na may sakit. Hindi man po natin kasama yung mga loved ones po natin na dumaraan sa maraming pagsubok. Hindi man po natin kasama yung gusto po natin makatanggap ng himala sa atin pong Diyos. Sabihin po natin ngayong umaga, just speak your words, Lord. Pwede po ba natin sabihin ngayong umaga, just speak your words, Lord. Lord, magsalita ka lamang at anumang nais ng puso ko. Wala man dito yung mahal ko sa buhay. Wala man dito yung gusto kong makatanggap ng himala. Nasaan man siya, nasa ospital, nasa bahay, nasa trabaho. Sino man po yung pumapasok sa isip po natin na nais po nating makatanggap ng himala na hindi man po natin sila kasama ngayong umaga po na ito, sabihin lang po natin, Lord, just speak your words. At matatanggap po niya ang himala na nagmumula po sa atin pong Diyos. Dahil imimit po tayo ng Diyos kung nasaan po ang ating pananampalataya. Dahil imimit po tayo ng atin pong Diyos kung nasaan yung ating pananampalataya. He is so wonderful. Then He's so wonderful. Even my heart can't believe He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longs for, everything He promised, and so much more. It's more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is. Minsan pa po, yes, O Lord. He's so wonderful. No man can conceive. He's more wonderful than my mind can believe. He goes beyond my highest hopes and finds us
kalakasan ng Panginoon. Pero hayaan niyo lang po, natapusin ko po ang mensahe po natin. Letter D, miracles starts with our absolute certainty that Jesus loves us. Naalala ko lang po yung topic po ni Sister Jackie nung prayer and fasting. Yung blessings po na kanta, may isang line po doon na nag-strike po sa akin. Ang sabi po doon, your love is way too much to give us lesser things. Your love is way too much to give us lesser things. Dakila po ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin para po bigyan niya po tayo at iparanas niya po sa atin ang kamanghamanghang mga bagay. Una, hindi po maramot ang Diyos. Pangalawa, nais niya po mismo na maranasan at ma-experience po natin ang mga kamanghamanghang bagay na kaya po niyang gawin sa atin pong mga buhay. Nais po niya na maranasan po natin ang mga kamanghamanghang bagay sa ating pong mga buhay. His love for you is the why behind His power. Hindi po tayo nakakatanggap ng himala dahil po mabuti po tayong tao. Hindi po tayo nakakatanggap ng himala dahil po matuwid po tayo. Dahil wala pong matuwid, wala kahit isa. Wala pong nakapantay sa pamantayan po ng atin pong Diyos. Pero salamat, dahil dakila po ang pagmamahal ng Panginoon, dakila po ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, kaya po nakakatanggap po tayo ng mga himala at kamanghamanghang mga bagay po sa Kanya. Naguhugat po ang mga himala po niya sa ating pong mga buhay, sapagkat dakila po ang pagmamahal niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sino pong naniniwala po doon? Amen. He'll perform miracles in your life because He loves you. His love for you is the why behind His power. Huwag na po tayo maghanap pa. Ano ang dahilan ng Diyos? Bakit siya gumagawa ng kamanghamanghang bagay sa buhay ng bawat isa? Huwag na po tayong maghanap pa. Ano ang dahilan ng Diyos? Bakit nakakatanggap tayo ng himala kahit na hindi naman tayo karapat-dapat sa Kanya? Isa lang po ang dahilan. Sapagkat dakila po ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Dakila po ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Last but not the least, Jesus gave us an assurance that whatever we ask in His name, He will do it. Jesus gave us an assurance that whatever we ask in His name, He will do it. Ano man pong bagay na hingin po natin sa pangalan po niya, ay gagawin po niya sa atin pong mga buhay. In Mark chapter 16, verse 17 to 19, believers will be given the power to perform miracles. They will drive out demons in my name. They will speak in strange tongues. If they pick up snakes or drink any poison, they will not be harmed. They will place their hands on sick people, and this will get well. John chapter 14, verse 12 to 14, ang sabi po dito, I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done, and even greater works. Because I am going to be with the Father, you can ask for anything in my name, and I will do it. So that the Son can bring glory to the Father. Yes, ask for me anything in my name, and I will do it. Bakit po ba kapag nananalangin po tayo, sinasabi po natin na sa pangalan ni Jesus? Bakit po ba kapag nagpapalayas po tayo, sinasabi po natin, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, masamang espiritu? Bakit po ba kapag gusto po nating magkaroon ng himala, sinasabi po natin, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name? Bakit po ba kapag nais po nating humingi ng proteksyon, sinasabi po natin, in Jesus' name? Bakit po ba kapag gusto po natin na pagpalain po tayo ng Lord, sasabihin po natin, in Jesus' name, alam ko, pagbibigyan at pagkakalooban mo ko ng lahat ng aking pangangailangan. Dahil ang sabi po dito, ang pangako po sa atin, bago po ang Panginoong Jesus ay bumalik doon sa langit, ang pangako po niya, ano man ang hingin ninyo sa pangalan ko, I will give it to you. Ano man ang hingin po natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ibibigay po niya sa atin. Pagpapala, himala, proteksyon, provision, kagalingan, lahat ng bagay na hihingin po natin sa kanyang pangalan, ibibigay po niya. Tignan po natin yung design po ng ating pong stage.
Sabi po dyan, Jesus is Lord. Tapos yung mga maliliit po na nakalagay, ano po ang nakalagay po dyan? Ang sabi po dyan, Jesus is Lord, Healer, Prince of Peace, Conqueror of Death, Life Giver, Provider. Life Giver, Provider. Yun po ang karakteristik ng ating pong Panginoong Jesus. At salamat sa Panginoong Jesus sapagkat may assurance po tayo that whatever we ask in His name, He will give it. He will do it. Ano mga hingin po natin sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus ay kayang-kaya po niyang gawin. Ano mga hingin po natin sa pangalan ng Panginoong Jesus, gaano man po ito ka-imposible, kayang-kaya pong gawin ng ating pong Panginoong Jesus. Sapagkat, yun po siya. Yun po yung katangian na mayroon po niya. At salamat po sa Lord, sapagkat nung time po na umalis na po siya, nag-resurrect na po siya, at bumalik na po siya doon sa langit, nag-iwan po siya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yun po ang pangalan po niya na kayang magpalayas ng demonyo. Kayang magpagaling ng may sakit. Kayang mag-provide ng lahat ng ating pangailangan. Kayang magbigay ng hedge of protection. Ang pangalang Jesus po, ang pinakadakilang pangalan sa lahat ng pangalan. Na walang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kung hindi ang pangalang Jesus. It's a wonderful name. It's a glorious name. Makapangyarihan po ang pangalan ng ating Panginoong Jesus na anumang hingin po natin ay kaya po niyang ipagkaloob sa ating pong mga buhay. Amen? Sabi po dito, in conclusion, greater things are yet to come to you and through you. Ang lahat ng bagay, magandang mga bagay, kamanghamanghang mga bagay, mga himala, mga signs, wonders, and miracles na nais po nating maranasan, kayang-kaya po niyang ibigay sa atin pong mga buhay. Kayang-kaya po niyang ipagkaloob sa atin pong mga buhay, sa atin pong church, sa atin pong bansa, sa atin pong bayan. Ang dami pa pong mga miracles na hindi po natin nakikita. Although, nababasa po natin from the Bible, although nababasa po natin sa salita ng Diyos, pero napakasarap po siguro na makita po ng mga mata po natin yung mga kamanghamanghang bagay na dati nababasa lang po natin sa Biblia. Napakasarap po siguro na maging eyewitness katulad ni John, katulad ni Luke, na nakita po nila kung paano naghimala ang Panginoong Jesus sa kanila pong kapanahunan. Napakasarap po siguro na ma-experience po natin na dumadaan lang po tayo, may mga nabubuhay na patay. Dumadaan lang po tayo, may gumagaling. Nananalangin po tayo at sinasabi po natin sa pangalan ni Jesus, ang bulag ay nakakakita. Nananalangin po tayo at humihingi ng himala sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay na kailangan po natin ay ipinagkakaloob po niya. Sino po gustong makakita ng himala sa kapanahunan po natin? Napakasarap po siguro na makita po natin with our naked eye kung paano naghihimala ang Diyos. Kung paano naghihimala ang Diyos at kung paano po siya gumagawa ng kamanghamanghang mga bagay. Hindi ko po na-experience ang Aurelio High School. Meron po ba ditong naka-attend sa Aurelio? Amen, Sister Josie, Sister Elena, salamat po sa Lord. Nakita niyo po siguro kung paano po naghimala ang Diyos sa panahon po na yon. Nakita niyo po siguro kung paano po huminto ang malakas na ulan para po makapag-conduct po sila ng service. Hindi ko po yun alam at hindi po natin yun alam. Yun po ay naririnig lamang po natin. Yun po ay testimony lamang po sa atin ng ating pong mga pastor, ng ating pong mga matatagal na sa iglesia. Nababasa lamang po natin sa JIL Love Story. Hindi po tayo naging eyewitness po nun. Pero alam po natin at naniniwala po tayong sa panahon po na ito, mas higit pa po sa naranasan po nila sa Aurelio High School ang himala na gagawin po ng Diyos. Mahina po ang amen nyo. Amen. Hallelujah. Panginoon, nais po naming makita ang mga himala mo higit pa sa na-experience ng mga sinauna, ng mga una na mga lingkod mo.
Sa amin po na mga nagsisimula pa lamang ng mga Kristiyano, Lord, gusto po namin ma-experience paano ka naghimala sa buhay ng mga matatagal na mga Kristiyano. Nais po namin maranasan, nais po namin makita kung paano ka po naghimala sa pangalan ni Jesus. Na may mga pilay na nakakalakad, may mga bulag na nakakakita. Nais po namin makita yon sa aming kapanahunan. At alam po namin na dakila ang pangalan ng Panginoong Jesus na kayang magbigay ng himala sa amin pong mga buhay, sa amin pong bansa, sa amin pong bayan. Sino po dito nais pa po niya makita ang kamanghamanghang gagawin ng Diyos para po sa bansang Pilipinas? Can I hear an amen? Amen. Sino po dito ang nais pong makakita ng kamanghamanghang gagawin ng Diyos sa JIL Bulacan, Bulacan? Sino po dito ang nais pong makakita ng kamanghamanghang gagawin ng Diyos sa atin pong paparating na anibersaryo ng JIL Church Worldwide? Amen. Lord, nais po naming makita sa pangalan mo ang mga himalang bagay na gagawin mo sa amin pong mga buhay, sa amin pong anibersaryo, sa amin pong bansa, sa amin pong iglesia, sa amin pong church. At ngayong umaga po, idedeklara po natin na makapangyarihan ang Diyos sa atin pong mga buhay na kayang gumawa ng kamanghamanghang mga bagay. Promised us that He would be our counselor, mighty God and a Prince of Peace. Promised us that He would be our Father, all that He would love us with another not cease. We trust Him and found His promises are true. He's everything He said that He would be. To find His mercy, know that nothing is to tell just what Jesus really means to me. Sabay-sabay po natin awitin po ang chorus. Wonderful that my mind can conceive. He's more wonderful that my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fantasies. Habang tumatayo po tayo sa ating po mga kinauupuan, at ininideklara po natin, He's everything that my soul ever longs for. Everything He promised and so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous.
belongs to that my soul ever longs for, everything He promised, and so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous. Yes, oh Lord,
As we declare the name of Jesus, miracles is happening to each and every one of us. Healing is flowing. There's healing in your Provision is coming. There's power in your name. No other name like Jesus. Minsan pa po, in your name, In your name I can, Lord. declare the name of Jesus in our midst. In your name I will bow down and sleep. There's healing in your name. There's power in your name. No other name like Jesus. When I speak your name, When I speak your name, hallelujah, hallelujah, Jesus. mountains bow down. Hallelujah, hallelujah. When I speak your name, there's healing. When I speak your name, the heavens rejoices. What a wonderful name. What a wonderful name. Minsan pa po natin ipamanhik sa atin pong Diyos. When I speak your name, Like Jesus. When I speak yes, Lord. mountains Yes, Jesus. Hallelujah. there's healing. Habang inaawit po natin ito, panampalatayanan po natin ang himalang gagawin ng Diyos sa atin pong mga buhay. Ang himalang gagawin ng Diyos sa atin pong anibersaryo. Sa huling pagkakataon po, when I speak your name, yes, O Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Binigyan po tayo ng Panginoong Jesus ng karapatan na magpagaling ng may sakit. Binigyan po tayo ng karapatan ng ating Panginoong Jesus na magpalayas ng demonyo. Ano mang himala po na nais po natin na maranasan ngayong umaga po na ito, ipamanhik po natin sa atin pong Diyos. Pwede po bang saan man po tayo may nararamdaman na sakit at karamdaman, hawakan lamang po natin ngayong umaga po na ito. And God will meet us at the point of our faith. Hindi po ako, kung hindi ang pananampalataya po ng bawat isa, ang may kakayahang magpagaling sa buhay ng bawat isa po sa atin. Lagay po natin yung ating pong kanang kamay sa lugar kung saan man po tayo may sakit at karamdaman na nararanasan ngayong umaga po na ito. Panginoon, Ikaw po ang dakilang Diyos na naghihimala. Ikaw po ang dakilang Diyos na nagpapagaling. Ikaw po ang dakilang Diyos, Panginoon, na gumagawa ng kamangha-manghang mga bagay. At ngayong umaga po na ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat ng sakit, karamdaman, Panginoon, anumang umaalipin po sa amin ngayong umaga, ay pinapakawalan po namin at inaalis po namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Nagdedeklara po kami ng kalayaan sa sakit at karamdaman. Nagdedeklara po kami, Panginoon, ng kagalingan. Nagdedeklara po kami, Panginoon, ng kalayaan sa lahat ng mga umaalipin sa amin po mga buhay. Maging ito po ay sakit at karamdaman, maging ito po ay kawalan ng pananampalataya, maging ito man, Panginoon, ay kahirapan,
maging ito man, Panginoon, ay masasamang mga bagay, Panginoon, nag-aalipin po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, inaalis po namin ang mga bagay po na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap po namin ang himala na nagmumula po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ang pananampalataya po namin, ang profession ng aming faith, Panginoon, that you will do great things sa aming pong mga buhay. Nagagawa ka po ng kahima-himala sa aming pong mga buhay. Sa aming mga mahal sa buhay na may sakit at karamdaman, hindi man po namin sila kasama ngayong umaga. Ang dalangin po namin, nasaan man po sila, abutin mo po sila, Panginoon. Nasaan man po sila, Panginoon, pagalingin mo po sila. Nasaan man po sila, Panginoon, pagpalain mo po sila. Nasaan man po sila, Panginoon, palayain mo po sila, Panginoon, sa lahat ng bagay na umaalipin po sa kanilang buhay. Panginoon, sa umaga po ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, na namatay at muling nabuhay, Panginoon. Ang lahat ng magagandang bagay, greater things, Panginoon, inaasahan po ng puso ng bawat isa po sa amin. Sa aming pong anibersaryo, let us pray for our anniversary. Mag-overflow ang kagalingan. Mag-overflow ang kagalingan. Mag-overflow ang himala. Sa aming pong paparating na anibersaryo, Panginoon, this coming October, we believe that you will do something great. That you will do something great, Panginoon, in our anniversary. Sige po, ibukas po natin ang ating pong mga labi. Ibukas po natin ang ating pong mga labi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sikara na maganda na naman sikaya. Sikara na maganda na naman sikaya. Sikara na maganda
Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Let your Spirit be upon us. Let the power of the Holy Spirit be upon us. Let there be miracles, Lord. Let there be healing. Let there be provisions, oh Lord. Let there be deliverance. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Receive the power of the Holy Spirit through our Lord Jesus Christ. Receive the power of the Holy Spirit through our Lord Jesus Christ. Receive the power of the Holy Spirit through our Lord Jesus Christ. Reveal God's miracle. Receive God's miracle in your life. Receive God's healing in your life. Hallelujah, hallelujah. Tanggapin po natin ang himala mula sa Diyos. Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa Diyos. Tanggapin po natin ang pagpapagaling mula sa Diyos ngayong umaga po na ito, that anything we ask in your name, you will do it, O Lord. Ano mang hingin po namin sa iyong pangalan, ay ipagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ngayon pa lamang, Panginoon, ang pagpupuri, ang pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Marami pong salamat sa iyong himala sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapala sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa iyong banal na spirito sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat, Panginoon, sa kagandahang loob mo sa aming pong mga buhay. Ngayong umaga, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagluwalhati, sa pinakamalakas na pagpalakpak po ng bawat isa po sa atin. Hallelujah.